Hi po, magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po si Master Jupiter Legaspi. At ngayon, mayroon akong ituturo sa inyo na kakaibang teknik at tiyak inyong magugustuhan. Alam niyo mga kaibigan, never pa akong natatalo kapag ako'y nagseryoso. At ang teknik na ito ay ginagamit ko noon pang unang panahon, nung kabataan ko. At ipamamahagi ko sa inyo dahil baka interesado din kayo. Napakasimpleng pamaraan lang mga kaibigan at tsak, ito ay magagamit sa pagdepensa sa sarili or self-defense. Ano naman ang ituturo ko sa inyo? Ang ituturo ko sa inyo ay isang kombinasyon ng Tai Chi Chuan, Aikido at Judo. Tama po niyong narinig mga kaibigan. Kombinasyon ng Tai Chi Chuan, Judo at Aikido. Para mas maintindihan nyo mga kaibigan, ang unang ipakita ko sa inyo ang pagsipa ko sa mababang bahagi or sweeping. So mayroon po akong ipakita sa inyo. Ito po ay isang gulong ng sasakyan. Dito po nasasanay aking malakas na sipa para tumbahin ang kalaban, kung saan maraming kalaban ko ang natutumba dahil sa ginamit ko ang teknik na to. Paano naman? So, unang ipakita ko sa inyo kung paano ito sisipain. So, adjust muna natin mga kaibigan. Ayan. Turuan muna kayo paano sisipa sa lupa. Okay? So, una sa lahat, ako po ay hakbang. Ayan. Tapos, punta kong pa ako dito. Ayan. Para sisipain ko ang gulong. Ayan. Ulitin natin. So, ang gulong na to po mga kaibigan ay aking sisipain. Okay? Ganito po. So, paring magsanay kayo paano sisipa. Gagamit kayo ng gulong para mas malakas yung sipa. Para ganyan, no? Ayan. So, abanti ka dito. I-cross ang paa, tapos ganyan. Ayan. Ulitin mo to. Ulitin natin. Ayan. So, ito ang gulong na to dahil nakita ko sa inyo ang teknik na to para lalakas ang yung sipa sa lupa para tumbahin ang kalaban. Pag ganyan. Yan. Tapos, so, ang teknik na to ay ginagamit sa pagsipa, tinatawag na usutogari, or sa English ay, sa Japanese yun, usutogari, sa English ay external ripping. Okay? Pero para mas maintindihan nyo, may detalye ako ipakita sa inyo. Subukan natin. Ayan. Punta dito, tapos ayan, sipa. Ang sipa na to ay para ka ng isang manok na sumisipa sa kalaban, para kang labanan ng mga manok, paatras ang pagsipa. Isa pa nga, subukan natin. Na kayo, isa. Yan. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayan. So, ang gulong po ito mga kaibigan, ito po ay malaking tulong para lalakas ang inyong sipa sa mababang bahagi. So, kung mayroon kayong gulong dyan, magsimula na kayong mag-training sa pagsipa ng gulong. Okay? So, isang tabi muna natin ito dahil mayroon ako ituturo sa inyo. Sa teknik po ng judo ay magagamit po itong teknik ito dapat sa malapitan. In other words, sa English ay close range. Dahil ang teknik na judo ay ginagamit sa mahigpit na hawakan sa malapitan. Okay? Para mas maintindihan nyo palagi, para mas maintindihan yung aking sinasabi, ito po ay kombinasyon ng Tai Chi Chuan, Judo at Aikido. Para mas maintindihan nyo lalo, pakita ko muna sa inyo ang dalawang teknik ng Tai Chi Chuan at paano magiging kumpleto para mas maintindihan nyo. Ang unang teknik sa ipakita sa inyo ay ang grass sparrow tail. So halimbawa ang kalaban nyo ay sumusuntok ng kanan. Tama po, sa tagiliran ay ganyan. Sinusuntok ka ng kalaban.
Para mas maintindihan nyo, iisipin muna, maaring ang suntok na iiwas ka, maaring titipas ang suntok papunta sa kanan, or maaring ipatipas mo sa kaliwa. Dahil nakadepende yan sa lakas kung saan ka iiwas. Okay? Una sa lahat, kung gusto mong mapatipas ang suntok ng kanan ng kalaban papunta sa kaliwa, mas maganda itong maaring outside block or tinatawag na grasp still. Yung taas mong kamay mo, iikot, tapos hihilain. Dahil ito po ay close contact, dapat lalapitan mong kalaban para ma-perform mo ang close grip or sa malapitan na technique. Okay? Ganito po nangyari ang training sa grasp still. Ganito po, ayan. Ayan. Tapos, hila. Ayan. Okay? Ganito po ang grasp still. Taas kamay, ikot, hila. Ayan. Dahil ganito po ang mangyari, gusto natin na ipatipas ang suntok papunta sa kaliwa. So, ganito po ang depensa. Ayan. Dahil naisipan mo na ipatipas ang suntok ng kalaban, kapag nahawakan mo, maaari kang hawak sa likod ng kalaban o maaaring hawakan mo damit upang ipasok mo yung paa dito sa likod ng harapan na paa para maaaring ang posisyon ng kalaban, ang kanan na paa ng kalaban ay nakaharap. Matapos mo modipin sa mga kaibigan, hinawakan mo, dapat mahigpit ang paghawak pati ang katawan para ipasok mo ang paa dito para sisipa ka. Ayan. Yun po ang aplikasyon ng gulong para mas malakas ang iyong sipa. Para matumba mo ang kalaban at mag-shape ka papunta sa grappling technique o jiu-jitsu. So, hanggang tumba lang muna tayo, saka na natin ipagpatuloy ang patungkol sa grappling technique dahil ang pagtumba lang muna natin isipin. Ulitin natin, pagdepensa, tapos ikot ang kamay, tapos pasok ang paa, tapos sipa, pabalik. Yan po ang tinatawag na usutogari. Kombinasyon ng Tai Chi Chuan at ang usutogari o external ripping. Subukan nga natin. Depensa, ikot, neutralize, hila, tapos pasok, sipa. Ayan. Isa pa nga. Depensa, ikot, ang kamay, hila. So, kapag sa malapitan na, abanti ng konti, tapos sipain ang harapan na paa para matumba. Isa pa nga. Depensa, ikot kamay, hila, tapos sipa. Ayan. Yan po ang kombinasyon ng grasp still at usutogari or external ripping. At ngayon, gagamit na rin tayo ng pangalawang technique ng Tai Chi Chuan na tinatawag na rollback. So ito po ay long rollback dahil dapat ang kalaban natin ay hihilain natin para mapupunta sa disadvantage position o alanganin na posisyon. Dahil dito po ay una ay idepensa natin o patipas muna natin ang suntok ng kalaban papunta sa kanan. So imbis na sa kaliwa, sa kanan. So maaari pag suntok ng kalaban, idepensa natin, ayan. Idepensa natin, nahawakan. Kailangan hilain natin. Okay? Hilain natin ang kalaban para abante siya. So ang motion ng kalaban, ang galaw niya ay papunta sa kanan. Di ba? Pag depensa mo, hilain mo. Kapag nahila mo na sa kalaban, ang kalaban papunta sa kanan, ibalik mo ang kamay dito. Kaya. Ayan. Iikot na dahil. Kaya ito itinawag rollback. Dahil pag ganyan, punta mo ang kamay dahil dito po ang suntok ng kalaban. Pag hari maganyan, ikot, ibalik mo dito. So ganito po mga kaibigan. Pag depensa mo, ikot mo dito. Kapag na ipagpalit mo ng paghawak dito, magagamit mo rin ang external ripping. Okay? Ganyan po mangyari ng kaibigan. Taas ang kamay, hila, ikot, tapos sipa. Ayan. Yan po ang paggamit ng rollback. Ulitin natin. Pagdepensa, hila, tapos hila dito, tapos sipa. Ayan. So mangyari mga kaibigan, maaaring pagdepensa, punta dito. Kapag nahila mo, dito pa rin ang sipa mo. So, yun po ang application
ang pagsipa gamit ang judo technique na uso togari external reaping. Okay? So review po natin. Kapag napatipas mo sa kaliwa, ayan, sipa. So sa mabilisan, ganyan mga kaibigan. Ayan. So sa kabila naman, ayan, ikot, tapos sipa. Okay? Ayan po ang magandang technique at mayroon akong ipakitang video upang mas maintindihan nyo kung ano ang external reaping or uso togari. Tingnan nyo mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan. Sana ay mayroon kayong natutunan at subukan yung pag-aralan ang technique na to. At sa mga bago pa rin sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Paki-like and share na lang. At sa mga nais na palaging updated sa aking mga videos, click palagi ng notification bell para updated ka sa mga videos ko. See you next time. Bye-bye!